hindi pa mandatoryo ang repatriation. Ito ang paglilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipinong nananatili sa Iran at Israel. Yan ay sa kabila ng mas tumitindi pang kaguluhan at giyera sa mga bansa sa gitnang silangang Asya. Narito si Alvin Pelobello para sa Balita. Hindi pa raw kailangan ng mandatoryong pagdilikas sa mga Pilipinong nasa Middle East ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mas lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sabi ng Pangulo, tanging ang mga pamilya lang umano ng mga Pilipino sa Middle East ang makakapagdesisyon kung nais nilang mailikas. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Gayunpaman, tiniyak ni Marcos ang patuloy na pagbabantay ng pamahalaan sa sitwasyon ng mga Pilipinong nasa Israel at nasa Iran. Kasabay ng pagtitiyak ng magkaibang ruta para sa paglilikas ng mga Pilipinong humiling ng repatriation. We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch. Nakatakda namang tumungo sa Jordan si Migrant Workers Secretary Hans Layo Kakdak upang tingnan ang sitwasyon ng mga apektadong Pilipino. Tinatayang aabot sa 20,000 na mga Pilipino ang nakabase sa Israel. 6,000 rito ang mga undocumented Filipinos. Mahigit 100 Pilipino raw ang humiling ng repatriation mula sa Israel at sa Iran, bunsod ng paglulunsad ng Israel ng missile at drone attack sa Iran na nagsimula noong nakarang linggo. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.